I bless evening po sa ating lahat mga kapatid at muli tayo po magbabasa po ng ating ginagawang daily devotion sa chapter 48 na po tayo. Yung verse po na paatang po sa akin ay dito po sa chapter 48 verse 1 to 5 po, at sinasabi nga po sa talatang ito na binasbasan ni Jacob sina Ephraim at Manases. Verse 1 po, nabalitaan ni Jose na may sakit ang kanyang ama, kaya sinama niya ang dalawang anak na lalaki na sina Manases at Ephraim, at tinalaw ang matanda. At dito nga po natin makikita na sa kabila po ng mga pinagdaanan po ni Jose, nung time po na siya po ay nangungulila sa kanyang ama, dahil nga sa mga nabasa natin sa mga ibang verse na dinaanan natin, na siya nga po ay bininta at napapunta po ng Egypt. At dito natin makikita na sa ngayon na palibhasa po siya ay gobernador na ng Egypt, ay anytime po na mapupuntahan agad po niya ang kanyang magulang. At sinabi nga dito na isinama pa niya yung kanyang dalawang anak na sa Ephraim at saka si Manases. At dito po natin makikita sa verse 2 na sabi nga po dito, nang sabihin kay Jacob na dumating na si Jose, ay nagpilit siyang bumangon at naupo sa kanyang higaan. Sinabi niya kay Jose, ang ako ay nasa luz, nagpakita sa akin ang makapangyarihan Diyos at binasbasan ako. Makikita po natin na ang Panginoon po ay talagang, kapag po ang Panginoon na nagbasbas sa atin,
Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 48 verses 6 to 8. Ito po ang nakasaad. Ngunit ang susunod mong mga anak ay mananatiling iyo at ibibilang na lamang sa lipi ng dalawa nilang kapatid. Ipinasiya ko ito alang-alang kay Raquel na iyong ina. Nang pabalik ako buhat sa Mesopotamia, namatay siya sa Kanaan, malapit sa Efrata, at dinamdam ko ang labis ang kanyang pagpanaw. Doon ko na siya inilibing. Ang Efrata ay tinatawag ngayong Bethlehem. Nang makita ni Israel ang mga anak ni Jose, tinanong ito ba ang iyong mga anak? Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Diyos sa kanyang banal na kasulatan. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong isi-share ngayon ay sa Genesis chapter 48 verse 9 hanggang 11. Opo, sila po ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos dito sa Egypto. Tugon niya. Sinabi ni Israel, ilapit mo sila sa akin at babasbasan ko. Halos hindi na makakita noon si Israel dahil sa kanyang katandaan. Inilapit nga ni Jose ang mga bata at sila inakap at hinagkan ng matanda. Sinabi ni Jacob kay Jose, wala na akong pag-asa noon na makikita pa kita. Ngayon, nakita ko pati ang iyong mga anak. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis 48 verse 12 to 14. Inalis ni Jose ang mga bata sa kandungan ni Israel at yumuko siya sa harapan nito. Pagkatapos, inilapit niya sa matanda ang dalawang bata, si Ephraim sa gawaing kaliwa at si Manases sa gawing kanan nito. Ngunit pinagkuros ni Israel ang kanyang kamay at ipinatong ang kanan sa ulo ng nakababatang si Ephraim at ang kaliwa sa ulo ni Manases. Yun lang po, purihin ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat. Ang mabasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 48 verse 15 to 17. At sila'y binasbasan, pagpalain nawa kayo at palaging subaybayan ng Diyos na pinaglingkuran ni Isaac at ni Abraham, ng Diyos na sa akin nangalagat pumatnubay simula sa pagkabata magpahanggang ngayon man. At pati na ang anghel na sa akin ay nagligtas, pagpalain nawa kayo, tanggapin ang kanyang basbas. Maingatan nawa ninyo at taglayin oras-oras ang ngalan ko at ang ngalan ni Abraham at ni Isaac. Nawa kayo ay lumago, dumami at lumaganap. Nang makita ni Jose ang ginawa ng kanyang ama, minasama niya iyon kaya't hinawakan niya ang kanang kamay nito upang ilipat sa ulo ni Manases. Yun lang po. Amen. Once again po, magbabasa po ulit ako ng ito po sa chapter 48 verse 18 to 22 po. Ito po yung kay Mrs. na verse. Ako po yung magbabasa. At wika niya, ito po ang matanda, ama. Sa kanya ninyo ipatong ang inyong kanang kamay. Ngunit sinabi ni Jacob, alam ko yan anak, alam ko magiging dakila si Manases, pati ang kanyang mga anak, ngunit magiging dakila ang nakakabata niyang kapatid. Ang kanyang lahi ay magiging dakilang mga bansa. Sinabi pa niya ito, ang mga Israelita sa Diyos ay hihilingin. Dahil kayo'y pinagpala, sila ay may pagpapalain din, sa kanilang kahilingan, ganito ang sasabihin, kayo nawa ay matulad kay Ephraim at Manases. Sa ganitong paraan, ginawa ni Jacob na una si Ephraim kay Manases. Pagkatapos nito, sinabi ni Israel, Jose, ako'y mamamatay na, ngunit huwag kang mababahala, sasamahan ka ng Diyos.
at kayo ibabalik niya sa lupain ng inyong mga ninuno. Ikaw Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat para po sa ating devotion. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Genesis chapter 48 verses 1 to 5. Sabi po dito, "One day not long after this word came to Joseph, your father is falling rapidly. So Joseph went to visit his father and he took with him his two sons, Manasseh and Ephraim. When Joseph arrived, Jacob was told, 'Your son Joseph has come to see you.' So Jacob gathered his strength and sat up in his bed. Jacob said to Joseph, 'God Almighty appeared to me at Luz in the land of Canaan and blessed me. He said to me, I will make you fruitful and I will multiply your descendants. I will make you a multitude of nations, and I will give this land of Canaan to your descendants after you as an everlasting possession. Now I am claiming as my own sons these two boys of yours, Ephraim and Manasseh, who were born here in the land of Egypt before I arrived. They will be my sons, just as Reuben and Simeon are. But any children born to you in the future will be your own, and they will inherit land within the territories of their brothers Ephraim and Manasseh." Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Muli po magandang gabi po sa bawat isa. Ito po yung aking i-share sa Genesis 48 verse 6 to 10. "At ang iyong mga anak na iyong mga naging anak sa sumunod sa kanila ay magiging iyo. Sila ay tatawagin ayon sa pangalan ng kanilang mga kapatid sa kanilang mana. At tungkol sa akin, nang ako'y dumating mula sa Padan, si Raquel ay namatay sa akin sa lupain ng Kanaan, sa daan, nang kulang pa ng kaunti upang dumating sa Ephrata, at aking inilibing siya roon sa daan ng Ephrata. At nakita ni Israel ang mga anak ni Jose at sinabi, sino-sino ito? At sinabi ni Jose sa kaniyang ama, sila ay aking mga anak na silang mga ibinigay ng Diyos Na babasahin ko po Genesis chapter 48 verse 11 to 13. Israel said to Joseph, I never expected to see your face again, and now God has allowed me to see your children too. Then Joseph removed them from Israel's nest and bowed down with his face to the ground. And Joseph took both of them, Ephraim on his right toward Israel's left hand, and Manasseh on his left toward Israel's right hand.
and brought them close to him. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang isi-share ko po, Genesis chapter 48, verse 14 to 16. And Israel stretched out his right hand, and laid it upon Ephraim's head, who was the younger, and his left hand upon Manasseh, he guiding firstborn. And he blessed Joseph, and said, God before whom my father Abraham and Isaac did walk, the God which fed me all my life long unto this day. The angel which redeemed me from all evil, bless the Lords, and let my name be named on them, and the name of my fathers Abraham and Isaac, and let them grow unto a multitude in the midst of the earth. Amen. Genesis chapter 48, verse 17 to 19. When Joseph saw his father placing his right hand on Ephraim's head, he was displeased. So he took hold of his father's hand to move in from Ephraim's head to Manasseh's head. Joseph said to him, No, my father, this one is the firstborn. Put your right hand on his head. But his father refused and said, I know my son. I know he too will become a people, and he too will become great. Nevertheless, his younger brother will be greater than he, and his descendants will become a group of nation. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Genesis chapter 48 verses 20 to 22 na sinasabi, He blessed them that day, saying, By you Israel will pronounce blessing, saying, May God make you like Ephraim and Manasseh. Thus he put Ephraim before Manasseh. 21. Then Israel said to Joseph, Behold, I am about to die, but God will be with you and bring you back to the land of your fathers. 22. I give you one portion more than your brothers, which I took from the hand of the Amorite with my sword and my bow. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone.